meron tayong bubuksan yung tester, at ito ay si Habutest. Yan, Habutest Smart Digital Multimeter. And so ito yung apat na version na meron siya. Yan. Tapos ito yung ating binili, yung HT124 Plus. Ay, ito pala, HT124B Plus. Yan. So ilalagay ko na lang sa description yung, o kaya sa comment section, yung pangalan. Yung ewan ko kung malagay ko dyan yung link, pero susubukan ko. So bubuksan ko na lang. Buksan natin. Yan. Ito na siya. Yan. Ito siya. Yan. Pag tinanggal ko to, ayan o, ganda o. So balik natin. Yan, maayos natin. So ito, nabuksan ko na to nung nakaraan, kaya medyo madumi na yung plastic ko. Yan. So ito siya. So tata kayo, wala yung lalagyanan ng battery. Hindi ito siya rechargeable kasi meron siyang lalagyanan ng battery dito sa likod. Meron lang siyang rubber. Yan. Balik natin. So ngayon, iyon natin. Ayun. Ba? So meron siyang auto mode. Yan. Parang hindi naman siya nakalagay dito. Wala siyang auto mode. Yan. Meron siyang flashlight dito. Yan o. Ito. Yan o, flashlight. Yan. Meron siyang flashlight. Meron din siyang hold button. Yan. Tapos ito yung manual settings niya. Yan. Tignan natin kung gaano kalinaw siya pagkatanggalin. Ayun, malinaw siya pagkatanggalin. Pero huwag muna natin tanggalin para hindi siya magagasgasan. So i-test natin. Yan. So ito yung probes niya. Ayan. Maganda din yung probes niya. Meron siyang user manual dito. Ayan siya. Ito yung user manual. Ayan. Ayan. So ngayon iti-test natin siya sa continuity muna. So paano ko ba ito itayo? Natayo na. So try natin i-test yung kanyang auto mode. So ang iti-testing natin dito yung itong DC. Yan, DC voltage yan. Direct current. Ito namang letter V na to na parang may sine wave, ayan ay AC voltage alternating current. Yan. So ito yung probes niya. Yan, napakaganda. Yan. Ayun. So meron siyang ganito para pag magte-test ka ng board, kahit tumikit dito yung mga wire doon, hindi siya mag-short. Yan. Tanggalin na lang natin. Testing lang naman. So ngayon, ito meron siyang cap dito na napakahirap tanggalin dahil katigas. Ayan o, katigas ng sa negative. Yun. So ngayon, iko-connecta na natin. So itong COM na to na nakalagay dyan, ang ibig sabihin yan, common siya. Ibig sabihin ito yung ilalagyan natin. Puti yung nakalagay. So pag hindi nyo alam yan, hindi nyo talaga masasalpak yan. Pero meron namang red yung input. Ibig sabihin, so hindi nyo siya talaga may babaliktad. Hindi naman delikado mabaliktad to pagka pating sa AC, DC, ganon. So yan, konektado na. So iti-test na natin. Yan, 0-0 siya. So pag ginawa natin yung dati kong tester, ito yung ating tester dati. Yan. So ito yung probes na bago binili ko to.
dito sa kanya. Sira na yung disc probe niya eh. Mabilis na sira. So try natin paganahin. Ayun. So gumagana pa siya. So ngayon i-stand natin para maganda tignan yan. So nilagyan ko ng backlight. 15 seconds lang yung backlight niya na yan. So kung makita nyo, mabilis ang response, pero tignan nyo yung resistance, hindi siya nagsisiro. Yan o, 0.8 lang siya. Tanggalin na nga natin yung ano. Tanggalin na natin itong karton. Tapos dito natin isandal sa plancha na lang. Dito na lang sa plancha, sa sandal. So yan, sandal natin sa plancha. Yun. Ay, nari. So yan, dito natin. So pag tinest natin ito, 0-0 ang lumalabas. Yan. Pagdating naman sa itong tester natin na aneng, yan, meron siyang continuity na 0.9, 0.8. So hindi siya nagsisiro. So ngayon ititest natin yung kanyang auto mode kung gumagana. So ititest muna natin sa AC. Kuha tayo ng saksakan. Yan, ititest din natin yung frequency niya. Meron tong frequency. So ito na yung saksakan, isasaksak ko. So yan, nakasaksak na to. Sabihin may kurente na. So okay ang tester natin. Ayan. Ayan, okay to. So ang auto mode natin, try natin mag-test. So waliin natin wag pagtatapatin. Yan. Ito, gumagana yung ating tester. Nasa 234 volt AC yan. So, ibig sabihin, gumagana yung auto mode. So, dito naman sa ating aneng auto mode, hindi ko pa natetesting yung auto mode nya. So, i-test natin. Ayun, gumagana siya. Takpan natin eh. So i-testing ko. Ayun, nagalaw ang camera. So i-testing ko lang sa AC. Ayun. So accurate naman si aning, okay pa din. So ang pinagkaiba lang nila yung sa continuity, hindi nagsisiro. So ngayon naman subukan natin sila sa ohms. Yan, sa continuity testing. Yan, nagsisiro yung continuity nya. Ayan, so continuity yan. Yan, continuity. Yan siya. So resistance yan siya. So nasa manual na tayo, manual mode. Yan, so nagsisiro siya. Dito naman iset natin sa, ayun, iset natin dito. Yan, sa OL na silang dalawa. Ngayon try natin i-testing yung isa. Ayan, nasa 0.5, 0.6 ohms siya. Ito naman nagsisiro. Ayan, 0 siya, di ba? May sipon. So i-test natin yung resistance ng plancha na to. Ayan, so i-test natin sa aneng muna. Yan, ito, testing natin. At yan, so 54 ohms. Tignan natin kung accurate ba si Habo test. Ayan, 53.3. So okay naman. Ano nga ba ang resistance nito sa aning? Nakalimutan ko eh. So nasa 54.6. So
malaki yung kanilang agwat. So dito naman tayo sa buzzer. Ay, buzzer pala yan. So ngayon nasa buzzer tayo. Yan. Okay. Yan, 0 pa din. So mabilis mag-react yung kanyang buzzer. Yung mo kung naririnig dahil napakahina ng buzzer niya. Ito naman yung buzzer. Ayan, di ba? Nagbabago-bago yung resistance ni Aneng. Pero itong si Habot test naman ay constant ang kanyang reading na 0. Yan. So constant siya. So try naman pala natin sa DC. Itong dalawang ito nakalimutan na natin. So halo-halo. So kunin natin yung ating power supply. Ito. Yan, ito siya. So patanggalin natin siya. At hindi naman na natin gamitin. So itong ano naman ang gagamitin natin eh. Yan. So i-ano natin, patayin muna natin. Tapos para yan. So para naka-auto mode siya. So i-set natin siya diyan sa DC. So wag nyo isasaksak to sa AC itong DC pag naka-manual ha. Dahil delikado 'yon. So isasaksak ko na yung ito. Ayan, yung power supply. Ayun. So ito yung DC supply. Meron tayong exact na 12 volt. I-move natin. So 10 volt siguro okay na. Ayos natin. 10 volt. Sakto natin 10 volt. So ayun, nagsakto yan. Yun. Loko. Yan. So sakto na siya. So iti-test natin. Yun. So 10.17. So meron siyang 170 millivolt na diferensya. Tignan natin kung masusundan niya yung voltahe. Ayun. So nasa 5 volt, nasa so 90 millivolt ang kanyang sobra. Babaan pa natin. Yan, nasa 3.9. So yan, sakto yung kanyang voltahe. Ayan, nagpo 4 volt to. Sabihin okay siya sa DC. So hindi na natin i-testing yung Aneng kasi para naman to sa dito na lang sa tester na to. So dahil naka green screen tayo, tanggalin natin ang obstacle. Yan. So ito. So i-ano natin sa function niya na ayan, frequency. So yan, ito yung frequency testing natin. So kahit hindi nyo na isaksak itong dalawa, basta meron tayong positive. So makikita natin kung anong frequency ba niya. Ayan, 59.9. Yan yung kanyang frequency sa ating saksakan. So hugutin natin to kasi nagko-consume niya ng kuryente. So yun. So 60. Yan. Hold. Yan. So yan ang ating frequency sa outlet. So nasa 60 Hz yan, 59.9 lang. So ibig sabihin good yung ating tester. So iba naman. So meron tayong capacitance testing. Kuha tayo ng tester, este ng capacitor. Ito, test natin yung 2UF. Tignan natin kung 2UF pa ba. Yan. So medyo mabagal siya. Ayaw. Nasa 2.025 microfarad. Yan. So ibig sabihin okay itong capacitor. Na lang. Pero hindi naman issue yun. So nandito na tayo sa diode settings. Diode yan. Lagi nyo tatandaan. So ayan. Okay. Okay siya. Nagsi 0-0. So ito ay
makikita nyo, meron letter V na nakalagay. Ayan o, meron letter V. I-focus natin. Yan, meron siyang letter V na nakalagay. So yan ay nag-i-indicate ng volt. So volt ang ibig sabihin niyan. So ang gagawin natin pagka ganito, gagamitin natin ito sa LED na pang test, pero hindi na natin siya ite-test doon dahil makita nyo gumagana naman. Yan, nagsi 0, 0. So dito naman tayo sa non-contact voltage. Yan, non-contactive voltage ba yun? O non-contact. Wala na tayong probes na gagamitin kasi nasa NCB na tayo. So ididikit lang natin sa kuryente yan. So didikit ay ayaw na ayaw niya mag-detect. Ayan, yan, nagde-detect siya. So kunin natin tong wire. So wala siyang ma-detect masyado. Ayun. So may tamang posisyon. Yan, nagre-red yung ilaw niya. Pag malapit, ayan, nag-green. Tapos pag malapit na, ayan o. Ayan. Ayun. Sabihin, gumagana siya. Meron pa siyang isang function, live. Live niya. Ibig sabihin, kailangan natin ng positive probes, pero hindi na natin kakailanganin ang negative. So, ididikit nyo lang siya dyan sa dalawang outlet. So, try natin. Tignan natin kung may mangyayari ba. Yun. Kita nyo? Nagbibip. Ibig sabihin, live wire yun. Pero kung meron kayong polarity sa kuryente, sa AC, halimbawa, neutral, live, ang madidetect nito yung live wire, hindi yung neutral. Yan. Kita nyo sa kabila, tumutunog din. Dito, tumutunog din. Yan, di ba? Kasi tayo ay line to line na live wire. So, live wire to dalawa. So, yon, na iligpit ko na yung mga power supply, ganyan. So, ito na yung habo test natin, tester. Tapos yung aneng. So, malamang ang magiging title nito, habo test versus aneng, o kaya accurate nga ba si habo test HT124B+, ganun. So, yan, kita-kits na lang tayo sa susunod na video natin.